So this is the third way of earning in multi-servicing business, is building a team or an agency. So sinabi ko naman sa'yo, nag-start ako to freelancer, hanggang in-outsource ko, hanggang magkaroon na ako ng sariling team. Ang pagkakaroon ng sariling team or an agency, para lang siyang outsourcing, pero sa isang client is marami kang empleyado na gagawa dun sa client na yon. At hindi ka ipipay by hourly, ipipay ka by packages. Okay? Ngayon, kapag nakapaghanap ka na ng client mo, you can present yourself hindi as an individual. You can present yourself as a team. At marami tayong ways at strategy kung paano makapag-communicate sa client. You will present yourself as an agency or as a team. So, after mo i-present yung sarili mo as an agency at as a team, tsaka mo ibibigay yung proposal mo at tsaka mo ibibigay yung mga packages mo. Ang example ng packages is you will post 20 content graphic posts doon sa business niya or sa brand niya for $1,000. So, every 20 posts, $1,000. 40 posts, $2,000. Ganun ang pagkakabigay ng mga packages. Ang second type of packages is 4 na YouTube videos for $2,000 a month. So, that's 100,000 pesos a month for 4 YouTube videos. Next example, 20 na YouTube Shorts, TikTok, or Instagram Reels for $2,000 a month rin. Ayun yung pagkakabuo ng mga packages mo. Pero if yung mismong client, sasabihin mo sa kanya, if kung gusto lahat ng packages na yun, meron silang discount ng 20% off ng total kapag lahat kinuha. So, ang total nun minus yung 20% off, ang matitira sa'yo is $4,000 a month or 200,000 pesos a month. Sabihin natin yung TikTok, isang empleyado, YouTube, isang empleyado, at yung sa content post na graphic designer is isang empleyado, total of 3 employees. At yung 3 employees na yun is 20K a month. So, that's 20, 40, and 60,000 a month. So, 200,000 pesos ang income mo minus 60,000 pesos sa empleyado mo na expense, ang matitira sa'yo a month is 140,000 pesos ang matitira sa'yo as a team or as an agency. Ngayon, meron na ako isang agency. Ang pangalan ng agency ko is Frank Media at nag-offer ako ng copywriting, social media managing, video editing, graphic designing, at ang kinikita ko sa isang client is 500,000 pesos a month. Bakit 500,000 pesos? Dahil 5 service ang kinuha niya. Sa 5 service na kinuha niya sa akin, ang offer ko kada service is 130,000 pesos a month sa isang service. 5 service ang kinuha niya sa akin, isang graphic designing, 2 video editing, isang copywriting, at isang social media management. Sa 5 na yon, kinuha niya minus expenses, ang matitira sa akin is 500,000 a month. Ang bayad ko sa empleyado ko is 30,000 pesos kada buwan. So 500,000 pesos a month in one client, at sabi ko sa kanya, if meron kang marerefer sa akin na another client, bibigyan kita ng discount ng 20% off sa next package siya kukunin mo. At binigyan niya ako ng next client at kumikita rin ako sa kanya ng 500,000 pesos a month sa second client niya. So, malaki ang potential sa paggagawa ng gantong agency or ng team. Pero disclaimer lang, hindi madali ang paggagawa ng team or as an agency. Kailangan mo talaga ng experience. Kaya ang ina-advise ko sa inyo, mag-start muna kayo on freelancing sa pag-aaral ng mga services nyo for a beginner. And after nun, kapag okay ka na, you can start finding a client. And if okay ka na dun sa client at alam mo na yung flow, you can outsource na. And if you can outsource na, you can create an agency na. Hindi ko naman sinasabi na hindi mo kaya na bigla ka na magkakaroon ng sarili mong agency. Ang sinasabi ko lang na one step at a time. Example lang, kapag mag-food business ka ba, mag-start ka muna magbenta sa labas, magbenta sa online ng mga malilit na bagay, hanggang magkaroon ka ng franchise or magkaroon ka ng sarili mong food cart, hanggang magkaroon ka ng small shop mo, small store, hanggang medium-sized store na siya, hanggang pina-franchise mo na, hanggang nagbebenta ka na sa mga mall. Or kung gusto mo, benta ka kagad sa mall. Siyempre, mataas ang tsansa na malulugi ka kapag nag-exceed ka kagad sa pinaka-maximum na. Kumbaga, kailangan mo muna practicean yung mga starting hanggang okay ka na, step forward, okay ka na, step forward. Hindi yung big leap kagad. Kumbaga, parang sa teleserye yan. Yung magulang is yung may-ari ng resort.
pero yung anak nila, pinag-work muna nila as a janitor hanggang mabuild pataas ang pataas. The lesson to be learned on that teleserye is pangit kapag magiging CEO ka kagad or magiging owner at takapagmana ng isang resort kung hindi mo alam ang pasikot-sikot sa pinakababa. Ganon rin sa paggagawa ng agency is you need to learn the basic bago ka makbang dito sa mga big guys. So to create an agency is you need a DTI and a BIR. Kasi you are a legal business na. At mas maganda na mag-register kayo sa BIR dahil napakalaking tulong rin yun kapag kukuha ka na ng house loan, car loan at etc. Pero unahin nyo muna yung DTI. Ang DTI is, di naman pagkagawa mo ng DTI is nire-require ka na gumawa ng BIR. Ang DTI is business name registration lang yan. Pero you have the choice if gusto mo maging register sa BIR. Choice mo yon, di ka na naman nila pinipilit. Ako, 4 years na ako dito sa industry, hindi pa rin ako register until last week lang. So it's still your choice, di ka naman makukulong kung hindi ka naman sa BIR. Choice mo yon if gusto mo na mas malaking credibility or gusto mo ng more documents to prove your proof of income sa mga loan. So see you on the next lesson.